Makina na kinuha sa 2017 Fireblade at nilagay sa isang naked bike. Guys, meet the Honda CB1000 Hornet. Hindi ko lang alam sa inyo pero excited na ako para sa review na to. Kaya tara, alamin natin kung worth it ba ang 750,000. This is the Honda CB1000 Hornet, ang super naked 1000cc ng Honda, makina na derive sa 2017 Honda Fireblade na gumagamit ng 1000cc displacement, liquid-cooled 4-stroke 4-cylinder double overhead cam, 16 valves, may 151 horsepower at 11,000 RPM, and 104 Newton meters of torque at 9,000 RPM. Fuel tank capacity is 17 liters. May bigat na 211 kilograms at mabibili nyo ang CB1000 Hornet for an SRP of 750,000 pesos. So ngayon guys, nasa Pilipinas pa lang ang base model, wala pa sa atin ang SP version, yun yung naka-style mga Brembo calipers at na naka-all-in suspension. Pero anyway, pag-usapan natin kung anong may offer ng bike na to. For the colorway, meron tayong dalawang options na pwedeng pagpilian, isang matte iridium gray metallic at itong Grand Prix red na nasa harap nyo ngayon. Ang talim ng itsura niya, no? Yung pagkakalma sa kanya, bagay na bagay sa pangalan niya na Hornet, beefy front end, laki ng harapan. Tapos, pointy tail section. Buksan natin yung motor, pailawin natin. Bam! Right, so for the headlight, aminin ko sa inyo, medyo familiar yung itsura ng headlight niya. So hindi na bago sa akin yung ganitong klaseng design. Pero ganun pa man, napakasungit ng harapan niya, grabe. Parang laging mga away itong motor na to. Daytime running light sa taas, ito yung kilay niya. Tapos sa baba, yan, meron tayong mga LED projector headlight. Tingnan nyo naman kung gaano katalim. Then for the turning lights, dahil nasa Honda tayo, nakabukas lagi ang mga turning light natin. So extra visibility kahit in broad daylight, hindi nyo siya pwedeng patayin. Halos lahat ng motor ng Honda ganito eh. Automatic bumubukas yung turning light kapag binuksan nyo yung motor. Right, so premium front end, ganyan ang tindig niya. Pagdating naman sa tangke guys, napakilaki ng itsura ng tangke nito. So metal tank, then plastic fairing sa shroud and extend nila para mas maging beefy tignan. Ang laki lang kasi talaga tignan, no? Just imagine driving kayo. Tignan nyo kung gaano kalapad yung tangke nyo. Wala pa siyang kasamang tank pad at tank grips. Honda sticker dito sa may bandang harapan. Oh, hindi siya naka top coat ngayon Then may extra cowling kayo sa gilid ng radiator. Ayan, para mas maging sporty yung itsura niya dito sa view na to. With Hornet sticker, ang ganda ng tandem ng black and red. For the frame, ito medyo na-intriga ako dito. Kadalasan sa mga 1000cc naked bikes ngayon, or kadalasan sa mga motor na nilalabas ngayon, aluminum perimeter na yung ginagamit. Pero sa Honda, mas pinili nilang gawing steel perimeter yung frame nila. Ganun pa man, ang kagandahan doon, isa pa rin ang Honda Hornet sa pinakamagaan na motor pagdating sa 1000cc naked bike as of now. Yung 211 kilograms, normal yon para sa ganitong klaseng motor, pero when you compare it to other competitors, mas magaan siya. So think na naka-steel perimeter pa rin kayo. As of now, meron ng frame slider na nakakabit sa kanya. So dito po siya pwedeng ilagay. Yan, meron na ring aux light. Laki ng makina, oh. Tignan nyo naman yan. So, kung magiging tao to, pwedeng sali sa bodybuilding contest eh. For the footrest, manipis lang pero nilagyan pa rin nila ng rubber. Pero pagdating naman sa pillion footrest, metal naman yung ginamit nila. For the main seat, ganito lang po ang upuan natin. Actually, may kaliitan siya tsaka manipis. Hindi siya ganun kalambot. Anyway, sa first ride, alamin natin kung kamusta ba to kapag naandar na. Ang ganda ng itsura niya sa likod, no? I mean, lalo na to itsura ng frame niya sa likod. Bumagay sa tindig ng tail section. Pointy tail end, ganito po itsura ng pillion seat nyo. Manipis siya. Parang pang sport bike nga itong ganitong klaseng upuan.
Tsaka may katigasan siya. Komportable ba to para sa mga pasahero nyo? Ngayon pa lang sabihin ko sa inyo, hindi. Manipis siya eh. As in, sobrang nipis niya eh. Oh. Tapos biglang lapad ng cowling in both sides. Then, biglang patusok. Parang Hornet talaga. Tapos, yung signature fender ng Honda. Pero alam nyo guys, kung tatanggalin nyo yung fender sa likod, just imagine, naka-fender eliminator kayo. Ang linis tignan, ang talim tignan. For the taillight, ayan, ganito po ang itsura niya. Medyo familiar yung ganito klaseng taillight. Wala kasing CB650R dito sa garahe. Pero parang ganito rin eh. Hindi po hilis ang bike. At ganito itsura ng susi niya. Merong feature ang Honda na tinatawag na immobilizer. So huwag kayong mag-alala kung sakaling mag-park kayo sa mga alanganing lugar, for example sa mall, then may nagtangkang magnakaw ng motor nyo dahil hindi po pwede or hindi uubra yung mga replica lang na susi. Kumbaga meron siyang code na para lang dito sa Hornet. Ito po yung feature na yan. Yung nakikita nyo nagbiblink every time nakapatay yung motor. So for the display, gumagamit ng 5-inch TFT at ganito ang itsura niya sa startup. Lalabas yung Hornet, then bam. So hindi na bago sa atin to dahil halos lahat ng motor ng Honda, mapa low cc man hanggang big bikes nila, gumagamit ng TFT display na ganito ang klaseng layout. Kahit yung mga icons pare-pares din. Pero anyway, anong may offer ng Hornet? Isa-isay natin. The upper right, meron tayong clock, tachometer dito sa bandang to. Also yung mga error indicators dyan sa taas. Gear indicator sa part na to. Speedometer, fuel indicator. Then yung mga settings or menu natin sa right side. Just in case magpapalit tayo ng riding modes. Ayan, nasa sport tayo. Then rain, user 2 at standard. So meron po tayong, sabi nating 4 na riding modes. Isang standard, rain at sport, then isang customizable, yung user. Also sa baba, dito rin natin makita yung mga information kung gusto yung makita yung odometer, current fuel consumption, trip E, trip B, at yun. Pero kung gusto nyo makita pa yung settings at iba pang information ng bike, scroll lang kayo dito sa part na to. So first part, dito natin makikita ang odometer ng trip A, also fuel consumption ng trip A, trip B, also sa standard, ganito po ang settings niya. For example, nasa road mode kayo. Power is nasa level 2, engine brake is sa level 2, at traction control sa level 2. So for example, nasa standard mode kayo, hindi nyo pwedeng galawin tong settings na to. Naka-fix na siya, ganun din sa sport mode, mas malakas yung power niya, pero mas mahina ang engine brake at traction control. So sa rain mode, mas mahina naman ang power, pero mas malakas ang traction control. Okay na tayo sa first part. Punta naman tayo sa baba. Sa part na to, for example, gusto nyo makita yung itatagal na lang ng gasolina nyo. Ayan, dito yung siya makita. Yung range niya. Sa pangatlo naman, dito natin pwedeng i-reset ang trip A at trip B. Sa pang-apat, dito na yung mismong menu natin. So for the function, and meron tayong riding mode na sinabi sa inyo. Also dito nyo pwedeng i-use yung user mode. Ilang level yung power na gusto nyo, yung engine brake, and also yung traction. Then shift point, 11,500 RPM. Doon tayo. Trip A reset, din natin gagawin yan. At ito yung sinasabi ko sa inyo. Alright, so for the display, kung gusto nyo ng ganitong klaseng layout, yung stock niya, bar or circle, and simple. Dito tayo sa bar. Masastig. Brightness, skip natin sa auto. Background, lagay din natin sa auto. Right, so general. Also guys, if you're familiar with Honda, kahit mga low cc displacement bikes nila, gumagamit sila ng RoadSync. Doon pwede nyo i-pair ang motor nyo through the RoadSync app. Meron din kayong turn-by-turn navigation na makita nyo sa mismong dash nyo. So hindi nyo na kailangan ng cellphone para gawin yun. Ilang beses na natin nagawa sa channel yun. So for this review, baka hindi na muna natin gawin. Also guys, dito sa default settings ng bike, for example, ayan, na-under kayo. Hindi nyo makikita kung anong temperature ng bike. Ang ginagawa ko, dahil may CB dito sa garahe, pupunta pa ako sa settings, then sa service, sa maintenance, then dito ako makikita sa water temperature. Yan, medyo marami pang kailangan puntahan para lang makita mo yung engine temperature. O kaya, example, sa umaga gusto mong painitin yung motor, yan, tsaka ipupunta. For our handlebar, hindi siya ganun ka-wide. Yan po ang itsura niya. Sa right handlebar, meron tayong namumulang kill switch at ignition switch. Also sa baba, ang ating hazard button. Slide ba to? Pindot. Ay, slide siya. Then for our front brake, adjustable to in 5 levels. Sa kaliwa naman, ang familiar din na switchgear ng Honda. Halos lahat din po ng motor nila. Ganito ng itsura ng layout ng switchgear sa kaliwa. Sa taas ang ating passing light and also high beam. Ito po ang easy access natin para sa riding mode. So, angat-angat nyo lang, bago siya dito. Then ito po ang button natin for our dash. Maliit lang siya, medyo cute siya. Busina sa gitna.
Typical Honda setup. Then turning switch sa baba. Yun nga lang guys, 4-hour clutch lever. And hindi po siya adjustable. Naka-sporty mirror din na katulad na ginagamit sa mga ibang naked bikes ng Honda. Also guys, like any other high displacement bike nowadays, meron po siyang assisted sleeper clutch na kung saan malambot ang pigaan natin sa clutch lever. And also, yung pag-downshift and upshift natin, ayahay lang. Kahit pa paano, less effort tayo doon. For our front suspension, gumagamit ng Showa 41mm upside down fork na fully adjustable, preload, compression at rebound. Pwede nyong timplahin dito sa taas. Ginawa nilang silver. Yung SP kasi gold eh. Siguro mas maganda kung ginawa na lang nilang black yung kulay niya. I mean, masyadong plain eh. For our brakes, naka-dual 4-piston Nissin calipers na may 310mm disc at also equipped with ABS. So may extra assist tayo kapag nag-hard brake tayo sa daan. And for the fender, plastic po to. Malambot yung fender niya sa harap. Malaking radiator, tapos may 4 na piping dahil inline 4 tayo, 1, 2, 3, 4. Ito ang itsura niya sa ilalim. For the exhaust, hindi na to yung stock. As you can see, naka-aftermarket na siya. This is Exil exhaust. I think this is made from Spain. Kung gusto niyo ng ganitong klaseng brand, hindi lang para sa Hornet, marami pang pwedeng salpakan tong ganitong klaseng exhaust. Marami nito sa Sec Motosupply Caloocan, so bumisita lang kayo doon. Meron ding carbon heat guard sa part na to. So, ang ganda ng tambucho na to. Ito rin nakakabit sa CB650R dito sa garahe. Anyway, mabalik tayo sa bike. Gumagamit ng monoshock rear suspension. Adjustable po ang preload and rebound. Then braking sa likod, naka single piston Nissin calipers. Then 240mm single disc naman dito sa rear. Ngayon, ito naman gusto kong pag-usapan natin. Sa harap at likod, gumagamit ng 17 inches alloy wheel na matte black ang kulay. Pero nakaka-intriga dito. First time ko makakita ng 1000cc na 180 ang rear size sa likod. I mean, sa harap, your typical 120/17 na gulong pagdating sa big bike. Then, sa likod, naka 180/55. Kadalasan mga 1000cc ginagamit mga 190, 200, pero 180. Kahit yung CB650R, 180 yung lapad eh. Pero anyway, ang kagandahan doon, pwede pa rin kayong magdagdag ng sukat kung gusto nyo gawin 190. Wala magiging problema dahil ang laki ng space sa fender niya. So, may allowance pa kayo dyan. By the way, for this Tactor, gumagamit to ng Bridgestone Batlock sa S22. Napakagandang gulong pagdating sa pang weekend ride, pang track day, na also kahit papano sa mga basang kalsada. Medyo pamilyar na tayo sa Hornet. Mukhang oras na para sa unang upo. Honda CB1000 Hornet. Alam nyo, unang beses na nasubukan ko to nung nasa Honda Safety Driving Center tayo sa Parañaque. Aminig sa inyo, medyo nabitin tayo ng bahagya dun sa pa-test ride nila kasi dun lang tayo sa vicinity eh. Hindi tayo pwedeng lumabas eh. Pero ngayong araw sa wakas, makagawa tayo ng maayos na test ride. Alam niyo, hindi ko alam kung anong hitang meron dito sa motor na to, pero kapag nasa harapan ko siya, ang pogi niya eh. Siguro nakukulangan lang ako sa kauling sa baba. Kung mayroon akong gantong klaseng motor, lalagyan ko ng kahit pa paano undercowl yung headlight niya. Medyo combination siya ng Street Fighter ng Ducati tsaka Kawasaki Z1100. Parang ganun eh. Pero pinaka gusto ko dito yung tail section. Grabing talim nito. Alright mga kiddipas, hindi ito ang unang upo sa Hornet. Pero pakita ko sa inyo kung anong itsura natin sa bike. Yon. Right. Nice. Riding stance natin, ganito. Ayan, ganyan. Seat height of the bike is 809mm. Medyo mababa po yun kung tatanungin nyo. Sa lahat ng liter bike sa naked category when it comes to Japanese bikes, Hornet ang pinakamababang upuan. Pinakamataas, MT-10 ng Yamaha. Anyway, we are 6 flat with 34 inches inseam. At ganito ang tindi ko sa bike. Let me know in the comment section kung bagay pa sa build natin yung ganitong klaseng motor. Exil exhaust, ganito po ang tunog niya. Medyo mabait yung tambucho sa idle. Then kapag bibigyan natin siya, ganito ang tunog niya. Subukan na natin to sa daan. Alright guys, so ergo of the bike, we are in a sporty riding position. Nasa 1000cc tayo, malaki yung tangke. Pero once na sa kanya, yung pakiramdam na parang nasa middleweight bike lang tayo. Ewan ko bakit ganito yung pakiramdam dito sa Hornet. At to think na 211 kilograms yung bike,
Arang ang gaan niya dalhin. Pagdating sa corner, alay, sobrang daling i-flick eh. Maikli yung wheelbase niya compared to other liter Japanese naked bike na nagsilabasan ngayon. Kaya siya ganito ka-nimble at ganito ka-agile. By the way, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina, naka-ride bear wire po ang throttle natin. Right, mabalik tayo sa ergo ng bike. Maliit yung room ng upuan natin, pero yung pakiramdam na tinutulak ka pa rin niya sa pinaka-sulok ng maliit na part ng upuan. Kumbaga, okay, maliit na yung upuan pero dito ka lang dapat sa part na to. Parang ganun eh. Kasi medyo slant yung upuan natin, kaya naging sporty riding style yung itsura natin sa bike. And for the handlebar, hindi siya ganun ka-wide. Alam mo, hindi OA yung itsura ng mga kamay natin. And for our foot pegs, bagyang nakapa-backward yung mga paa natin, pero medyo naka-attack position tayo sa bike eh. Tsaka manipis lang kasi upuan natin eh. So dahil sa shape niya, madali nating nag-grip yung mga legs natin sa tangke. Nagulat ako kung gaano kagaan to. Wala pala tayong auto blip up quick shifter dito sa bike. Para sa isang 1000cc na kadalasan meron ng quick shifter at auto blip. Well, sa Hornet wala pa siya nun. Yun lang po ang nakakalungkot dito sa bike na to. Kung ikukumpara natin siya sa, sabihin natin sa bagong labas na Kawasaki Z1100, halos andun na lahat eh. Quick shifter, cruise control. Pero dito sa Hornet, meron lang po tayong riding modes: engine brake control, traction control, TFT display, ABS, yun lang. Also naka-ride bear wire pala. So for 750,000 pesos, worth it ba yung ganitong klaseng motor? Worth it ba ang Hornet sa ganong presyo? Para sa akin, sapat lang. Hindi siya overpriced, hindi rin siya ganon kamura. Nasa saktuhang presyohan lang siya. Actually, mas mahal pa nga MT-09 SP dito sa Hornet eh. Para sa akin, ang biggest competitor ng Hornet sa ngayon ay ang Kawasaki Z1100 na may presyong 735,000 pesos. So mas maraming tech yon. Yun nga lang, mas ina ang power nun compared dito. So gaano kalakas ang makina? Biga tayo dito. 151 horsepower. What the G? Guys, nasa standard mode pa lang tayo Maraming lakas ng motor. Also throttle response, ride bear wire, pero walang dali Grabe to. Ito literal na pumupunit na motor. Kaya mas maganda subukan sa part na to eh. Mas maluwag dito. Ilagay natin sa sport mode. Tignan natin kung gaano kapraning ang motor na to. Sport mode, first gear, 151 horsepower. Grabe. Masarap mag-review pag ganito yung motor na hawak mo When it comes to acceleration, ibibigay niya yung power na gusto mo. First gear, naangat yung harapan. Malaking drawback para sa iba ang Hornet dahil unang-una walang quick shifter. Palagay ko lagyan mo ng quick shifter to, pwede nang makipagsabay sa mga ibang naked sport liter bike ngayon. Kung hindi naman kayo masyado nagta-track day, kung weekend ride lang naman ang habol nyo, okay na yung naka Nissin caliper na kayo. By the way, brake sa harap, subukan natin. Malakas yung brake natin sa harap. Sa rear, siyempre like other bikes, hindi siya ganun kalakas. Front brake 60 km/h. Ito agad Bukod natin sa corner. Kapit talaga ng S22. Alam niyo, dahil sa slipper clutch na meron siya, kahit wala tayong quick shifter at auto blip, I mean, onting rev match ko lang, onting blip ko lang guys,
kakagat agad. For example, nasa third gear tayo. Ayun o, second gear. Upshift. Ang lapot ng clutch lever niya para sa isang 1000cc. Fourth gear, fifth gear. Blip tayo. Downshift. Fourth gear, third gear, second gear. Smooth lang oh. Is this a beginner bike? Hindi. Kasi guys, kung first time nyo hawak ng motor at ganito kalakas, pakitilapong kayo nito. Grabe to. Oh. Sarap pagpahangin. Alam nyo, ganda ng jacket natin, ang Presco. Body fit pero Presco. Dami kasing butay sa guys eh. Yung nakikita nyo. Tignan nyo yung banda sa may kilikili banda. Na yung pwede pasukan ng hangin. Alright, when it comes to fuel consumption ng Hornet, kumonsumo po tayo ng, teka, silipin natin. Kita nyo naman yung riding style natin, mixed riding style, kumonsumo po tayo ng 13 km per liter. Kadalasan sa mga 1000cc ganito talaga ang consumption, so hindi na ako maninibago doon. Wala siya sa gas, oo, pero yung saya na binibigay niya sa bawat piga mo, iba yung level ng adrenaline na makakuha mo sa bike na to eh. Kung adrenaline junkie ka na gusto kahit papaano upright ang riding position, and also hindi ganun kasakit sa bulsa, at brand new, this bike is for you. Ito tayo dito, titigan natin yung Hornet 1 last time. Kuha ba ako nito kung meron akong 750,000 pesos? At kung mas pipiliin ko pa to kumpara sa Kawasaki Z1100 ngayon. Actually guys, kung tatanungin nyo, may part sa akin na oo, 80% oo. Kasi yung mga accessories pwede kong ilagay sa kanya, quick shifter, gusto ko siyang pagandahin, gusto kong palitan yung caliper. Pero yung makina, is naman pwedeng galawin yan na yan eh. So ang biggest strength para sa akin ng Hornet ay yung makina niya na pumupunit. Makina ba naman ng Fireblade yung ginamit dito? Alright, so big shoutout kay Boss S dahil sa kanya nasubukan natin ang Hornet. So Boss S, thank you po sa pagpapairam dito sa bike mo, napakaganda. Kaya mga kitipais, dito lang muna tayo. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like, at kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo, so make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Hello po. Kaya mga kitipais, see you po sa next review. Ang cute ng mukha oh.